Bakit selective? Bakit, o siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinalaang kasapi ng NPA eh. Aha. Siguro pagka NPA dito na lang. Pagka kalaban sa politika, di diretso sa ICC. Ayan, diyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Pakinggan nyo na po ito, ha? Inanunsyo kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? Ano yan? Ha? CIDG. CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Oh. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inaresto nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan na pansin Crimes Against Humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang Nang dahil dyan, tatapusin ko lang sana para may kompleto tayo ng konteksto. Ito yung si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng batas ito. pangalan? Lilibet Ribaya alias Kala Maya. ko naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connect mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serya ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang magpagaling, hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Oh, ano ngayon? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka, bakit si dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC, gayong crimes against humanity ang kaso niya, na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babaeng ito, Sen? Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay kaso. paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide. Yes. And other high crimes. Yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo? Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin. Bakit selective? Bakit, siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinalaang kasapi ng NPA Siguro pagka NPA dito na lang. Pagka kalaban sa politika, di diretso sa ICC. Ayan, diyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Ngayon, paano ang punto ngayon? Tungkol sa ICC? Yes. Meron kang tinatanong kanina kasi nang dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yatang nagmumungkahi. Yun nga po. Ito naman ay, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung balita na halos magkaugnay. Ito naman ay yung rekomendasyon Ang akala ko naman kasi, merong pang isang alternative. Kung ayaw ninyo dito sa ating bansa, ayaw nyo sa ICC, o dali nyo sa Israel yung iba, tsaka sa Iran. Kasi pinag-usapan natin kanina yung Iran Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Sige, bilisan mo.
Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga... Sa atin kasi tawag lang natin yung reporter. Reporter, Di ba? taga-report. Sa kanila, rapporteur. Rapporteur. Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Spelling. Oh, ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, uy, Pilipinas, Oh. baka naman pwedeng ratifikahan niyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakarang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Oho. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Di siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, naggigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Oo. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag ay crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Actual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, pumirma kayo sa ICC. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito at ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng rapporteur? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify niyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung rapporteur na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Eto, sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion eh. Nino? Malacanang. Okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Oo. Siguro ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong Ayan, pag-aaralan, open daw. Sinabi niya maganda eh. Maganda raw ang suggestion. Paano niya nasabing maganda yung pag-aaralan pa lang? Yun nga. Oo. Ha? Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa, ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ICC. ako naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin yan. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po rapporteur. nito. Opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian
crimes, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating justisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas, ang ating justice system ay gumagana, magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo'y babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo tayong magkakawatak-watak. Kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yon. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin. Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, ano sasabihin sa inyo ng kataas-taas ang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano ang kung ano yung pinaka motibo. Halimbawa yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko I am a senator-elect of the Republic of the Philippines. Wala ka man lang ni isang tao na makausap ng formal para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya nga tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Ay naman, dapat mas mataas. Baka naman modernong-moderno. At hindi lamang yun. Hindi lamang sa pamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro doon sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat Yun ang una kong inassume. Impression, Baka ako dito yung kabaitan ng halimbawa sa korte natin pupunta ka mababait naman magtatanong ka halimbawa magbibigay ka ng paggalang sa kanila, pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary. Meron na ba sasalubong sa iyo at ipaalam sa iyo ang mga kaparaanan? Alam mo ba rito sa ICC mag-a-apply ka wala kang makakausap na tao Ako po. Online So kung yun ang talagang patakaran, pasakop tayo sa patakaran. Bakit naman hindi? Tuntunin nila yun Baka yun ang makabagong forma nga. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa, no contact policy na rin sa mga salansangan sapagkat nagkakalagay, mabuti na wala kang makausap na tao, parang sa ganun. Patas. Walang puwang yung korupsyon. Sabi ko, baka naman ganun. NCAP din. Pasasakop ako doon. Ang kaso ganun na ganun. Ibig ba sabihin, alimbawa online, wala ka bang makakausap na sabi nila ipadadala sa iyong email kung maa-aprobahin o hindi. Maghintay ka kanya ng 15 araw at sasabihin namin sa iyo ang resulta. Ang resulta ng iyong aplikasyon. Hanggang ngayon wala 24 na araw na yata. Wala man lang ako. Ito yung hindi ko maintindihan. Pagkatapos sasabihin mo makabago, taga-Europa. Siguro yung kanilang patakaran sa pagpapatupad ng katarungan ay baka mas maganda, mas mataas na uri. Yun ang aking... dapat sana, ganun yun lang nandun na ako Yun lang, pakikipag-usap nung talagang
akala mo yung kausap, criminal din eh. Iba yung tingin nila. Trato, oho. Sabi ko, kung ganito pala yung mga kausap natin, pagkatapos, baka itong mga tagapagsalita na to, na nagsasalita, na pabor sa ICC na yan, baka hindi sila nakapunta doon eh. Yun lang pagpunta doon, ilan ang gugugulin mong oras para makarating ka sa Netherlands? Hindi man lang nila, ibig mo sabihin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung, wag na yung gastos ko, halimbawa. Sarili ko naman yun eh. Yung tagal. Yung panahon, oh. 16 na oras yata bago ka hindi naman diretso yun eh. Pupunta ka muna ng Dubai eh. Pagkatapos sa Dubai, meron ka pang overlay ng mga 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, saka pa lang makakarating ng Netherlands. At nandun ka halimbawa sa Amsterdam, sasakay ka pa ng siguro mga 2 oras bago ka makarating sa The Hague. Sa kanila ba walang pagpapahalaga yung sakripisyong ginugol ng isang tao na sa atin kasing mga Pilipino, gagamitin na nating batayan yun eh. Nagsikap itong taong ito eh. Yung tagal man lang ng pagpunta roon, wag na yung gastos eh. Nagsikap, naghirap, talagang nagsakripisyo ng panahon. Wala man lang nagsabi sa akin kung ano nangyari ito sa aplikasyon ko eh. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ito sentimiento ah. Pagkatapos sasabihin mo, babalik tayo sa ICC. Wala palang, oo nga, no? Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel dyan, mag-subscribe na po, like and share at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga channel. Maraming sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po ang inyong Kuya Lance. Welcome dito sa ating Lance TV channel.